Isang magandang araw sa lahat ng aking mga kababayang Pilipino. Mabuhay po ang bansa nating Pilipinas. Nandito ako ngayon sa tapat ng Samson College in Science and Technology. Ito po yung pulis po na sinusundan ko, nakabisikleta lang po. Yan, ito po yung P2000 po, bali kakanan po siya dito kasi nandiyan yung Station 7. Yan daw yung mabilis na transportasyon ng mga pulis, lalo na kapag mga traffic, para makapag-respondi po sila. Bike po yung ginagamit. Yan po yung Regalia Tower guys, P2000. Yan, dating isang tower lang yan, pero ngayon dalawa na yung tower na katabi niya. Ito po ang P2000. Yan, at hintayin lang po natin yung stoplight. Biyaheng Ortigas po ito guys, Ortigas Center. Papasok na ako sa aking trabaho. Alas 5 po ng hapon guys, dahil alas 6 po yung pasok ko doon. Bali may 1 hour pa ako na mag drive ng motor. Ang layo po nito guys, halos 4 na kilometro lang. Yan guys, go na po. Yan po yung motor trade ng Cubao. Marami pong repo dyan ng mga motor. Pwede nyo pong pasyalan. Mga branded na motor. Ito na po yung main avenue Cubao. Yan po yung mga bus carousel po. Yan, para sa mga hindi pa po nakakapunta ng Manila. At sa mga gusto pong i-familiarize po ang mga kalsada po dito sa EDSA, sa mga natatakot pong mag-drive, ito po guys, sana mapanood nyo po para makita nyo rin po kung paano mag-drive ng mga motor po dito sa EDSA at mga 4 wheels po. Ito na po yung flyover po. Yan, lagi tayo dito dumadaan sa flyover. Wag po doon sa ibaba kasi may stoplight po doon. Pag dito po sa flyover, wala na pong stoplight, diretso na po ito. Yan, kaya dito po tayo lagi sa gitna. At yun po yung Primex Tower po, yung nag-iisang tower po dyan sa gitna. At yan naman po yung maraming building. Yan naman po yung Santolan, Annapolis po. Papunta po yun ng San Juan. Katabi niya lang po itong Philippine National Police. Karami po. Yan, ang Philippine National Police. Ito naman po yung bus carousel station dito sa Krami. At ito naman po yung MRT Santolan Station. Yan guys, sa mga gusto pong makabisado ang EDSA. Ito po, may 4 na lane ang EDSA dito sa southbound. Bali nasa southbound po tayo. Yan po yung Primex Tower, 50 story, sobrang taas yan. At pagkakanan ka dito, yan naman po yung Santolan, Annapolis. Papunta po yun ng San Juan City. At ito po yung mga bilihan po ng mga sasakyan. Yan, hili-hilira po sila dito. At ito naman po yung mga motorista po, mga riders, napakarami po. Kaya kapag magdadrive po tayo dito, iwasan po natin yung bicycle lane, dahil may mga nanguhuli po dyan. At lalong lalo na yung bus carousel lane, malaki ang multa po dyan. Ganito po karami yung mga riders po ngayon. Yan, kaya dapat bago kumanan o kumaliwa, mag-placer muna guys, at titingin po sa side mirror kasi minsan pag kakanan ka, may mag-overtake po. Kaya yun po yung dapat nating tignan kapag mag-overtake po tayo. Yan, grabe, sobrang dami po ng mga sasakyan ngayon. Yung iba po nandito na po sa bicycle lane niya po, kaya napapagaya na rin ako sa kanila. Yan, nung mga nakarang araw po dito, may mga nanguhuli po at may mga media na kasama. Escort po sila ng mga Coast Guard.
Yan, ito guys, yung mga kakanan po dito, kaya pagbigyan po natin sila. Ito po, pakiramdaman po dito kung sino yung aabante po. Yan. Yan yung mga motorista po, minsan doon po sila sa may banda doon, kumakaliwa. Yan po. Ayan po, natatanaw na natin yung mga building po doon sa Ortega Center. At maya maya po, gigilid na po tayo sa may pinaka gilid po ng kaliwa, dahil nandun po yung lane ng papuntang Ortigas Avenue, Ortega Center, dahil doon po tayo dadaan. Bali tatlong pupuntahan po ito guys, yung daanan po dito sa gilid. Yan po yung southbound. Yan po yung may stoplight po doon sa Ortigas EDSA. At pag gigitna ka naman, yun po yung tulay, papunta po yun ng Makati rin po. Yan, parang isang way lang po sila, pero yung isa po dadaan po ng stoplight, yung isa po hindi na po dadaan. Pero tayo naman is gigilid po ng kaliwa, dahil nandun yung daanan ng papuntang Rosario. Yan, Antipolo Simbahan. Yan, De Castro. Yan po, Meralco Avenue sa San Antonio, Pasig City. Ito guys, yung sinasabi ko po na tatlo po yung daanan po dito. Yan, pag dikit na ka po, papuntang Makati rin po yan. At ganyan din po sa kanan sa gilid, Makati rin po yan. Ang pinagkaiba niya, may stoplight po doon sa kanan. At ito na po guys, yung pinakakaliwa, dito po tayo dadaan sa flyover. Yan po. At sobrang dami po ng mga sasakyan ngayon dito sa flyover po. Yan, medyo overtake na po tayo dito guys, para makagitna na po, dahil maluwag po sa gitna nito, kasang kasya po yung motor. Ito guys, gigitna na po. Yan, kung makikita nyo po, grabe po yung mga sasakyan po dito. Halos dikit-dikit na po. At syempre yung view ng Ortega Center, na napakagandang mga tanawin po dito kapag nandito ka po sa taas ng flyover. Ganda. Ayan po si Rosie Matthew 125 po dito sa Metro Manila. Ang motor po na bukod tangi po dito sa EDSA, ang Rosie Matthew 125. Dahil karamihan po dito ng mga motor, mga branded po. Bihira lang talaga ang Rosie Matthew 125. Pero ito po yung pinakamurang motor po, 43,500 lang po ito. At kung makikita nyo po dito sa Metro Manila, talagang sumasabay po itong Rosie Matthew 125 po dito sa halagang 43,500 po. Sa mga kulang po sa budget guys, pwede na po ito sa Metro Manila. At syempre sa long ride, wala ka ring masabi sa long ride, kahit 11 or 12 na oras na tumatakbo, no problem po dito, kasi habang umiinit po yung makina nito, tumitibay po. Yan po yung mga building po dito. Grabe po yung traffic po. Buti lang may space po dito sa gitna na pwedeng daanan ng motor. Yan, wag lang pong magdikit yung dalawang sasakyan po dito sa gitna, dahil hindi po tayo makakadaan. Yan, buti nilang may laging space po dito. Yan po yung building ng call center po. At ito ang Robinson Galleria. Yan po, kakaliwa po siya guys. Sa mga gustong magmotor po dito sa EDSA na mga kababayan natin na hindi pa po nakakapag-drive, yan, sana po mapanood nyo po. At sana
maging guide po ito sa inyo kung paano po mag-drive dito ng mga sasakyan dito sa Metro Manila. At syempre yung mga pupuntahan pong lugar, kung saan po kakaliwa o kakanan o didiretso po. Ayan. Grabe po, sobrang traffic talaga. Ayan po, medyo naharangan po tayo dito guys. Hindi tayo makasingit sa gitna. Kaya dito po tayo guys sa bandang gilid. Yan na po, sinaraduan na po talaga. Kaya hindi na tayo makadaan dyan. Dito po, kakanan po tayo dito sa gilid. At maghanap tayo ng space kung saan pwedeng ilusot po itong motor para makakanan po tayo. Kasi doon po tayo sa pinakagilid po ng kanan mamaya kapag lagpas po ng gutter po dito. Kasi may gutter pa po dito guys. Yan po yung gutter. Kapag nalagpasan po yung gutter dito, kakanan na po tayo. Yan, dahil napakarami po mga sasakyan po dyan sa gitna. Yan guys, unti-unti na po tayong kumakanan po dito. Yan, bali nasa kanan na po tayo guys. Ito na yung lane na tamang tama. Yan, ito po. Parang mas mahirap i-drive po ito guys. Maliliit yung gulong. Electric bike. Yan, bali dito lang po tayo sa gilid. Nandito na po tayo sa bicycle lane guys. Yan po. Sana walang huli po dito. Napakarami pong sasakyan. Kaya sa lahat po ng mga motorista po, magbaon lang po ng maraming oras at maraming pasyensya. Dahil napakarami po talagang mga motorista po dito sa Metro Manila at buong Pilipinas. Yan guys, ito po yung Shell. At yung gitna po, yan po yung papuntang Rosario, Antipolo. Yan guys, yung gitna na yan, napakaraming mga riders po dyan, napakaraming motorista. Dito po tayo sa kanan. Yan po.